Yan. Good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bagamat hapon na ngayon, ang bati natin ay umaga pa rin dahil hindi pa naman dumidilim. Hindi pa nagtatakip siling. Kaya umaga pa rin at maliwanag pa. Diba tama mga idol? Pero mga idol sana muli nyo ako samahan sa may sandali ditong ating programa para may makasama ako sa buong panahon itong ating video. Saan man kayong panig ng ating bansa mga idol naroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Hello mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin sa mga oras na ito ay may kaugnayan nito sa spiritual na mga pangyayari tulad ng mga may kaugnayan sa mga engkanto, mga maligno, sa mga espiritu, manggagaway, etc. Dahil mga idol, meron kasing nagtanong sa atin, kung matatandaan nyo yung programa natin na may kaugnayan sa Iglesia ni Cristo, meron nagtanong sa atin na isa nating idol kung ang mga iglesia daw ba ni Cristo ay naniniwala sa mga ganyang uri ng mga, for example, engkanto, mga elemento, masamang espiritu, manggagaway, etc. Pero mga idol, hindi lahat naniniwala dyan. Lalo yung mga lihitimong iglesia ni Cristo, yung tinatawag ng mga handog, yung mga anak sa iglesia talaga. Pero yung mga converted na nakaranas ng kung ano-anong kababalagan, kahit iglesia na ni Cristo, hindi mawawala sa kanila yung ganong paniniwala. Ngayon, ang tanong, nasa Biblia ba yun? Yung mga engkantador na yan, mga engkanto, mga masamang espiritu, etc. Nasa Biblia. May binabanggit sa Biblia na mga engkantador, mga manggagaway, pakiapid sa masamang espiritu, at kung ano-ano pa. Kaya, yung mga lihitimong iglesia ni Cristo na hindi kinagisnan yung ganyang paniniwala, hindi sila naniniwala dyan. Pero yung mga converted, naniniwala dyan. Alam nyo kung bakit? Lalo na yung isang naging iglesia ni Cristo nakaranas ng ganyang pangyayari. Kahit iglesia na siya ni Cristo, hindi niya makakalimutan yon. Nangyari sa kanya yon. At meron ako ikukwento sa inyo. May mga kaibigan ako iglesia ni Cristo na naniniwala dyan. At nangyari sa kanila na sinapian sila ng masamang espiritu. Yung sabi sa Biblia, inaalinhan ng masamang espiritu. Ang tanong, tatablan ba iglesia niyan? Tatablan. Kahit anong inihiling ka mga idol, hanggat may mga masamang elemento at masamang espiritu na nakakahalubilo natin dito sa mundo, tatablang ka niyan. Hindi mo pwedeng panghawakan iglesia ka ni Cristo, hindi yan tatalab sa'yo. Tatalab. Prueba, may mga kaibigan ako iglesia ni Cristo. May karanasan sa ganyan. Maging yung mga lihitimong iglesia ni Cristo, nakaranas ng ganyan. Dahil doon sa dati namin tinitirahan sa Bagong Bayan Taguig, maraming mga masamang elemento sa lugar na yon. At yung isa sa mga naging kaibigan nating iglesia ni Cristo, naging biktima niyan. Na kung hindi ginamot, nung bayaw ko, wala mangyayari. Kasi ang masamang espiritu, walang pinipili yan, kahit sino ka. Anong prueba? Kapag, kahit iglesia ka ni Cristo, kapag ibinigay ka ng Ama sa pagsubok,
mararanasan mo yan. Tulad na nangyari kay Job. Di ba? Tama. Si Job, number 1, tapat na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, akala ng iba, mga masamang espiritu, ang diablo, hindi makakapasok sa simbahan o sa anumang fellowship. Makakapasok. Bakit? Anong prueba? Kung matatandaan nyo, di ba? Sabi ng Diyos, umakyat ang diablo sa trono ng Diyos. Si Satanas mismo. Yung pinakahari yun. Satanas. Ano sabi ng Diyos? Satanas, saan ka nang galing? Ang sabi niya, nagparot parito ako sa magkabilang panig ng mundo. Oh. Ngayon, ang sabi ng Diyos, nakita mo ba, lingkod ko si Job? Sumagot siya, sabi niya, oo. Ano sabi ng Diyos? Subukin mo siya. Pero wag mong kukunin ang kanyang buhay. Dahil alam ng Diyos, ang diablo kayang kumuha ng buhay ng tao. Oo, di ba? Ayun, si Job ibinigay sa pagsubok. Ang tanong, tinablan? Tinablan. Tapat na lingkod yun. Oh, kung iisipin mo, bakit pinabayaan yata siya ng Diyos? Pero hindi. Sinubok nga siya eh. Kaya maging ang mga iglesia ni Cristo na lehitimo, kapag ibinigay ng Diyos sa pagsubok yan, tatablan yan. Oo, lalo na yung mga converted pa lang na nakaranas na ng ganyan. Oo. Kumbaga, may pinagdaanan na. Kaya mga idol, yung sa kapakanan nung nagtanong sa atin kung sa iglesia daw ba ni Cristo ay pinaniniwalaan yung ganyan, depende. Depende sa iglesia ni Cristo na makakaharap mo. Pag nakaharap mong iglesia ni Cristo, may karanasan sa ganyan, 99.9 masasabi niya, naniniwala siya dyan. Pero pag makakaharap mo yung mga lehitimo, sasabihin sa'yo, wala yan, hindi namin pinapaniwalaan yan. Pero paniwalaan nila't hindi, mangyayari yon. Kasi nasa Biblia eh. Yung mga enkantador, mga mambabarang, mga manggagaway, di ba? Yung inaalinan ng masamang espiritu. Yun. Kaya sana, doon sa nagtanong sa akin tungkol sa ganyang bagay, kung napapanood mo ang video ito, ayun ang sagot. Depende sa iglesia ni Cristo. Oo. At hindi naman lahat ng iglesia ni Cristo, mga idol, lehitimo. Dahil majority pa rin sa iglesia ni Cristo, yun ang galing sa sanlibutan. Oo. Kasi may mga nakausap ako at nakakwentuhang ministro. Ha? Ito, ikukwento ko rin sa inyo. Doon daw sa lugar ng Cavite, nung siya nagdudukrina, pinasok sila ng mga, ibig sabihin, yung mga may taglay na mga sprikitek o kung ano-ano pa man, mga anting-anting, mga gimat. Kumbaga, parang ginugulo yung dokrina. At ang sabi pa ng isa, sa ministro, pag nagawa mo itong gagawin namin sa harapan mo, gagawin namin, papasok kami sa iglesia, sasama kami sa inyo. Hindi nagpakita na nga ng kababalagan. Ibi mo mga idol ha, kinukwento ng ministro. Bakal na uno ang kapal. Ibi mo, gano'ng kakapal yung uno? Yung bakal, yung ginagamit sa mga building. Malaki yun, di ba? Pinulupot sa leeg, para lang daw nagpulupot ng tali. Ng lubid. Oh. Aba, kung wala kang kakayahan, hindi mo kayang ipulupot yun. Kahit gano'ng kakalakas. Pero yun, parang lang daw nagpulupot ng lubid. Yung mismo ministro na mangha. Oh, kinukwento niya eh. Pero maniniwala ba kayo, may mga ministro na bago naging ministro, nanggaling sa ganyan. Oh. Yun, kinukwento niya, hindi siya lehitimong iglesia. Dahil ang ninuno nila, manggagamot.
Kumbaga, na-convert lang din siya at nainganyo magministro. Pero dati siyang may taglay. Kaya sabi nga niya, kapag tunay ang taglay mo pala, hindi mawawala sa'yo. Kung galing sa taas, kaloob talaga ng itaas. Kasi may nakalagay naman sa Biblia yan, may kanya-kanyang kaloob. O, di ba? May kaloob sa panggagamot. May kaloob sa pagtuturo. Eh, ang kaloob sa kanya ay panggagamot. O, at yun, namana pa niya sa kanyang ninuno bago siya naging ministro. Kaya mga idol, ang Iglesia ni Cristo, halo-halo yan. Oo. Lalo na yung mga converted lang, tatanungin mo sa ganyang bagay, at nakaranas talaga ng ganyan, eh, panis yung tanong mo. Di ba? Maliban na nga, mapagtanungan mo, mga lihiti mo, na walang alam sa ganyan. At ang pinaniniwalaan ng Biblia. Oh. Paniwalaan man nila hindi yun, nasa Biblia yun eh. Nababasa rin yun ng mga tagapagturo sa iglesia. Oh, di ba? Kaya lang, hanggat maaari, huwag mong paninindigan at pananampalatayanan yung ganung bagay kasi lingkod ka na eh. Hindi ka na para dyan eh. Di ba? Ganon, mga idol. Kaya yung nagtatanong sa akin, kung naniniwala daw ba ang mga iglesia ni Cristo sa mga anting-anting, agimat, merong naniniwala. Depende sa pagiging iglesia ni Cristo. Di ba? Tama. Yung kinukwento ko sa inyo na ministro na pinakitaan ng ganun. Yung isa pa, na nagpakita din, namingwit siya sa semento. Tiles yung saig ng pinagduduklinahan. Namingwit siya ron. Isda talaga. O, ang sabi sa kanya, pag nagawa mo yan, mag-iglesia kami ni Cristo. Eh, palibasa yung nakaharap din ng ministro eh, galing sa sanlibutan at meron din taglay. Kaya doon nga niya nasabi, nakwento niya na yung taglay niya, totoo, galing sa Diyos. Bakit? Hindi nawala eh. Sabi niya, pag ang taglay mo, galing sa demonyo, galing sa diablo, oras na mabautismohan ka, mawawalan lahat yan. Oo. Ito pa, naniniwala ako doon kasi yung bayaw ko, naikwento ko na to sa mga nakaraang video ko, hindi iglesia ni Cristo yun. Manggagamot yun. Batikang manggagamot at ano yun. Na-convert lang din sa iglesia yun. Ito, kahit malaman ng mga kapatiran sa iglesia, totoong nangyayari to. Pagsamba nun, merong kapatid na inalinhan ng masamang espiritu. Totoo naman nga, kalagay sa Biblia yan eh. Oh. Palibasa nga yung bayaw ko na yun, kilalang-kilala sa lugar na yun, kahit mga iglesia ni Cristo, kilala siya. Lalo pat, nasa loob na siya ng iglesia, ang sabi ng mga ibang kapatiran doon, si Kamenong ang kailangan dyan. Kasi, ipinanalangin ng ministro. Ipinanalangin ng ministro yun, na pinapalayas yung sa mga espiritu na nakasalib sa kanya. Ginawanan lang yung ministro. Oo. At ang sabi pa, sinong ama tinatawagan mo? May mga malulupit talagang diablo na kapag ka sinubok ng ama yung kanyang lingkod na mananampalataya, hindi makukuha sa panalangin. Kasi wala sa panahon siya ng pagsubok. Hindi lalayas yun. Di ba? O nung dumating si Kuya Menong, yung bayaw ko, ayan na, sabi niya, ikas ka. Sabi mo nga pa lang eh, pagkakita nung bayaw ko eh, hindi nga pinalayas, hindi sinabihan eh, hindi inano eh, ang sabi lang eh, huwag mo nang antayin makalapit ako sa'yo, lumayas ka dyan, yun lang ang sinabi. Nawala ng malay yung kapatiran sa iglesia na sinaniban. O nung magkamalay, nagtaka pa siya, sabi niya, anong nangyari daw sa kanya? O ang sabi ng mga ibang kapatiran, hindi mo alam nangyari sa'yo? Pagsamba yun. Oo. Kaya ang diablo, kahit saan, makakapasok. Masabihin na hindi makakapasok sa mga kapilya, sa mga simbahan, pasok. Akit nga sa trono ng Diyos eh. Di ba?
Hanggat ang mundo ay mundo, tandaan nyo mga idol, hanggat hindi pa naghuhukom ang dyablo, malaya pa yan. Makakagawa pa yan ng mga gusto niyong gawin. Dahil nga sabi nga sa Biblia, hihikayatin yan pati ang hinirang. Oo. Buburahin yung aral. Oo. Hihikayatin niya yan eh. Ganon. At kung may nakaka-iglesia ni Cristo. Ito pa, isang kwento pa. Tunay na pangyayari din to. Alam nyo, doon sa lokal ng Taguig, maraming kababalagang nangyayari doon. Kung natatandaan nyo yung nangyari noon, hindi ko nang matandaan kung anong taon yun. May nasunog na bus sa expressway. May kapatid sa iglesia doon na nakasakay na nasunog. Oh, hindi naligtas yun. Namatay yun, kasamang nasunog yun ng mga ibang pasahero. Yung manggagawa sa iglesia, siya mismo nagkwento. Alanganing oras, akala niya kasamahan niyang manggagawa yung kumatok sa pinto. Kumatok eh. Pagbukas niya, nakita niya yung kapatid na nasunog, na kasamang nasunog doon sa bus. Humingi ng tulong, sabi na sa kanya, tulungan mo ko. Muntik masira pananampalataya nung manggagawa. Marahil sinubok siya ng itaas. Oh. Kaya yung pagsubok mga idol, pag yan ang ibinigay sa iyo at hindi mo nakayanan, may peligro ka dyan. Di ba? Mayagi pa nga yung mga hindi iglesia ni Cristo. Pag nangyari yung ganyan, hindi marunong masiraan ang loob. Lalo yung mga marunong, may alam sa mga ganyang esplikitik, mga ganyang kababalagan. Oh. Ayun lihiti mo yun, manggagawa eh. Ang ginawa na lang daw niya, kinukwento niya eh. Sinarado niya yung pinto at nanalangin siya. Oh. Yun lang ang the best na ng Iglesia ni Cristo, panalangin. Siguro, nung nakita ng ama na talagang siya, nanalangin siya. Binigay naman yung panalangin niya. Lumayas yung masamang na yun, pangitain. Sa totoo lang, yung nagmumulto, sabi nila, multo, hindi multo yun. Lalag na masamang espiritu yun. Inanyuhan lang yung imahen nung namatay. Naikwento ko na sa ibang vlog ko yan eh. Ang walang tunay na multo, inaanyuhan lang ng masamang espiritu yung namatay. Yung imahen ng namatay. Oh. Kaya nung mga makalipas daw ang ilang minuto, may kumatok ulit. Natakot na siyang buksan. Baka yun na naman daw yung pagkakas niya. Kung hindi pa rin nagtawag, yung kapwa niya manggagawa, tinawag yung pangalan niya eh. Magkasama sila sa isang tulugan eh. Tinawag yung pangalan niya. At saka lang siya tumayo, binuksan yung pinto. Oh. Kinwento rin niya, sabi niya. Kaya hindi agad ako nagbukas ng pinto, may nangyari kanina, may kumatok dito. Yung kapatid na nasunog. O hindi makapaniwala yung kapwa niya manggagawa doon sa kinuwento niya. Kaya mga idol, yung mga masamang espiritu, walang pinipiling reliyon yan. Tandaan nyo, ano man ang reliyon mo. At, nasa pagsubok yan ng ating Panginoon. Pag sinubok ka sa ganyan, tatagan mo sarili mo. Para malaman nga ng Diyos, kung tunay kang mananampalataya. O, di ba? Eh, di ba mga sanlibutan, hindi na kailangan subukin yun eh. Walang dapat subukin sa sanlibutan eh. Eh, kung iglesia ka, oh, ibigay ka ng Ama doon sa pagsubok na gano'n. Kaya nga, matatag ka. Diba? Kaya doon sa nagtatanong, kung pinaniniwalaan daw ng Iglesia ni Cristo, yung mga ganyang uri, depende. Sagot ko, depende. Sa Iglesia ni Cristo. O, diba? Eh, kinukwento ko nga lang sa inyo eh. Oh. May naniniwala sa ganyan. Tapos, meron pa, yung kaibigan ko rin. Hindi ko na babanggitin yung pangalan niya. May panata siya gabi-gabi. At the same time, bantay kapilya siya. Oo. May oras siya ng panata. Nung dumating yung takdang oras ng panata niya, pumasok siya sa loob ng kapilya. Patay ang ilaw, lahat. Doon pa naman siya sa may bungad, malapit sa tribuna.
nagulat na lang daw siya eh. Biglang umandar yung mga electric pan eh, at saka sumindi yung ilaw eh. Akala niya, binibiro siya ng mga kapatid eh. Oh. Ayun, nasira yung pananampalataya niya ron, takbo siya palabas. Oh. Ganon mga idol. Kaya yung pagsubok ng ating Ama, hindi mo alam kung anong klaseng pagsubok ang gagawin sa'yo. Lalo kung isang matatag kang mananampalataya, pag sinubok ka sa ganung mga kababalagan, eh, kailangan talagang ipakita mo sa Ama na ikaw eh, kanya. Di ba? Tama? Ganun lang kasimple mga idol. Oo. Yan, ang topic natin wala sa Iglesia ni Cristo. Ang topic natin sa mga kababalagan na ano, may marami rin tayong mga kaibigan dyan, mga antingero, yung mga may agimat. Ngayon, kung ako tatanungin mo kung naniniwala ako sa agimat, naniniwala ako. Sa mga anting-anting, naniniwala ako dyan. Dahil marami na akong mga nakitang meron talagang ganyan. Di ba? Ngayon, kung Iglesia ni Cristo tatanungin mo, ang sagot ko, depende sa Iglesia ni Cristo. Di ba? Tama? Yan na, sana mga idol, kahit pa paano may natutunan kayo dito sa ating pinagkukwentuhan. Iglesia ka man o hindi, sana may napupulot ka na konting kaalaman sa ganitong spiritual. Kasi ang alam ko, karamihan sa kapatiran sa Iglesia ni Cristo hindi naniniwala sa mga spiritual na pangyayari. Oo. Lalo na yung mga lihitimo. Pero 99.9, yung mga converted, naniniwala yan. Oo. Kasi lalo't nakaranas ng ganyan, hindi niya makakalimutan yung naranasan niya. Yun, meron pa kasi yung kukwento. Doon sa bahay mismo nung kapatiran sa iglesia, sinama ako ng bayaw ko. Dahil meron siyang gagamutin na Iglesia ni Cristo. Yung mga idol, di ka maniwala, nililigawan ng engkanto. At kung naniwala lang sana yung kanyang asawa, buhay pa sana yun. Kasi yung asawa niya, lehitimong iglesia yata, nung gagamutin sana nung bayaw ko, ayaw niya. Hindi niya pinagamot. Pero sabi ng bayaw ko, kung hindi ka naniniwala, ilayo mo yung asawa mo rito, ialis mo rito. Kukunin yan. Ay, hindi siya naniniwala sa ganun. Sabi niya, iglesia kami, ganun. Bahala nga ba, ganun. Although tama yung kanyang paninindigan. Tama yung kanyang pananampalataya. Kaya lang, ang Diyos kasi gumagamit din ng kasangkapan. Oh. Hindi niya alam, baka yung bayaw ko na yun, paliba sa iglesia na nga din yun, baka hindi niya alam na yun ang kasangkapan para yung asawa niya maano, at baka yun din ang kasangkapan sa mga pagsubok sa kanya, hindi niya pininiwalaan. Hindi rin niya inalis yung asawa niya. Ang huling tagubili nung bayaw ko, ialis mo ang asawa mo rito kung gusto mong manatili siyang buhay. Dahil sabi niya, itong bahay na ito may laman. Merong namamahay dito na masamang elemento. Kursunada yung asawa mo. Oh. Hindi siya nakinig. Mga idol, wala pa isang linggo nangyari yun. Namatay yung asawa. Pero bago nangyari yun, nung isama niya ako doon, ipapanalangin ng mga kapatiran yun eh. May kasama pang ministro at saka mga awit. Pinaikutan yung kapatiran sa iglesia. Ito, hindi to kwentong kutsero, talagang pangyayari ito. Di pinanalangin, pinaikutan. Hindi kayo maniwala mga idol, mismo yung ministro at saka yung mga kapatiran doon, nasira yung pananampalataya nila. Alam mo kung bakit? Exorcism, bumangon yung kapatiran. Oo, bumangon, nalilisik yung mata, nasalita, boses lalaki. Ang sabi, hindi nyo ako makukuha sa panalangin. Oo. Sipin mo yun.
Yun ang mga matindi mga pagsubok sa mga nasa loob ng iglesia. Yung mga ganong klaseng pagsubok. Pagsubok yun eh. Sira pananampalataya nila. Nagpulasan eh. Ay mabuti, nandun kami ng bayaw ko. Ay, yung bayaw ko hindi pumasok sa loob, nandun lang kami sa may pinto. Sabi nga nung bayaw ko, sige dito na lang kami. Nung nagpulasan, nag-atrasan, bumangon eh. Paglingon sa bayaw ko, tinuro siya ng bayaw ko, ginanon siya. Sabi sa kanya, huwag mo nang antayin lumapit pa ako sa'yo. Lumayas ka dyan. Ayun lang sinabi. Natumba, nawala ng malay. Oh. Nung magkamalay, nagtanong kung ano nangyari sa kanya. Kasi yung mga ganun sinasaniban, hindi niya alam yun eh. Wala siya sa sarili. Kasi sarili niyang espiritu, sinasapawan yun eh. Kaya hindi niya alam. Ang sabi ng bayaw ko, paglabanan mo, huwag kang papadaig, iglesia ka. Oh. At sinabi niyo sa asawa, diyako na yung asawa eh. Ilayo mo rito yung asawa mo. Yung asawa naman niya, mga awit yata yun. Ipin yun namin tungkulin sa iglesia yun. Oh. Kaya nga, masamang espiritu, walang pinipili na relihiyo, kahit ano ka, kahit sino ka. Dahil nga, hanggat ang mundo natin ay mundo at hindi pa naghuhukom, ang dyablo malaya. Kagagawa yan ng mga bagay na gusto niyang gawin. Mandaraya nga yan eh. Di ba nakalagay sa Biblia yan? Mula ng pasimula. Siyang mandaraya. Pero sa akin mga idol, hindi umubra yan. Oo. Dinaya din ako yan. Pero anong sabi ko? Ha? Magpakita ka sa tunay mong anyo. Hindi ako nagtakot sa'yo. Ganun mga idol. Hindi na ako nakaya. Hindi na ako nakuha sa pagsubok. Hindi siya pumasa sa akin. Sabi ko, nang pasimula, ikaw ang dyablo. Huwag mong linlangin. Ang lingkod ng Diyos. Ginanyan ko siya. Pero kung hindi nakinig, sasapulin ko siya. Sabi ko nga sa kanya, kahit hindi kita nakikita, kaya kitang puksain. Oo. Ganon mga idol, tayo naman nagkukwentuhan lang sa mga bagay na may kaugnayan sa mga pangyayari. O sa ating mga nasasaksihan. At sa tunay na mga pangyayari. Pa-shoutout sa mga Iglesia ni Cristo dyan ha. Kung napapanood itong video nito, sana magkaroon kayo ng idea na kahit iglesia ka, pwede kang perwisyo ng mga masamang elemento at mga masamang espiritu. Dahil nasa Biblia yan. Oh. Ano man ang iyong tungkulin sa loob ng iglesia, kapag ibinigay ka ng Ama sa pagsubok, magpakatatag ka. Diba? Tama? Para mapatunayan ng Ama na kanya ka. Lingkod ka niya. Ipakita mo na hindi ka kayang linangin ng sinumang masamang espiritu. Okay na, salamat ng marami sa maikli nating kwentuhan ito at sinamahan niyo ako. At kung meron kayong mga nais itanong sa kwentuhan natin ito, lagyan nyo lang dyan sa comment section para matalakay natin. At kung may mga comment kayo, lagyan nyo rin dyan. Okay na mga idol ha, shoutout pong muli sa inyo, hindi ko man mabanggit isa-isa ang inyong mga pangalan, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Yung pagbati ko kanina na good morning, actually ngayon hapon talaga. Yung good morning, para bukas yun. Di ba tama mga idol? Okay na ha. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli. Paalam!